Pagkatapos, agad siyang pumunta sa control room ng drop tower, at ginamit ang mga mekanismo para pababain ang kanyang mga dating kaklase. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa drop tower at kinumpirma na nagsisimula na silang bumaba. Sa puntong ito, ang kanyang mga dating kaklase, maliban kay Lin Yuyu, ay patuloy na nag-uusap tungkol kay Minghi na may Violet Soul Rank. Hindi nila inakala na Violet Soul Rank ang kapangyarihan ni Minghi mula pa noong una. Namangha sila na nagagamit na ni Minghi ang isang ultimate move, at napagtanto nila kung gaano siya kalakas. Si Wang Xiaodan ay may luha pa rin sa kanyang mga mata habang nagpapasalamat siya kay Minghi. Napakalakas niya at tila bulag ang Superhuman Institute sa hindi pagtanggap sa kanya. Sina Lu Xinghong at Wang Xiaodan ay naniniwalang may mali sa testing system ng Superhuman Institute dahil hindi siya tinanggap kahit na napakalakas niya. Pati na rin, iniisip nila na maaaring hindi ginawa ng examiner ang kanilang trabaho ng maayos. Pagkaraan, huminto sa pagsasalita si Lu Xinghong nang makita niyang hawak ni Minghi si Lin Yuyu. Pinilit ni Lin Yuyu na magsalita at tinanong si Minghi kung mamamatay na ba siya. Sumagot si Minghi na hindi siya mamamatay dahil darating na ang mga opisyal. Kasabay nito, nagulat si Wang Xiaodan na tila may nakita siya. Samantala, sinabi ni Lin Yuyu kay Minghi na wala sa kanila ang nakakaalam na ganoon siya kalakas. Sa kabilang banda, nagawang tumawa ni Zhu Xing nang may halong pagkailang sa tabi niya. Hindi nagtagal, nakita ni Lu Xinghong at Wang Xiaodan ang mga opisyal at nagsimulang sumigaw, at kumaway para makaagaw ng atensyon. Kasabay nito, nakita ng mga opisyal si Minghi at ang kanyang mga dating kaklase. Pinangunahan sila ng isang babaeng may tainga ng pusa na nagngangalang Luolin. Agad na inutusan ni Commander Luolin ang kanyang tauhan na tanggalin ang banta at siya ang bahala sa mga nasugatan. Napansin ng mga medical personnel na kasama niya na ang grupo ni Minghi ay mga estudyante lamang, kaya't pinakiusapan niya si Lu Xinghong na umatras, at hayaan ang mga medical personnel na asikasuhin ang lahat. Sinabi ng isa sa mga medical personnel na hindi naman banta sa buhay ang kalagayan ni Lin Yuyu kung magsisimula sila ng procedure ng mabilis dahil hindi hinugot ang sibat. Samantala, nakatayo si Minghi sa tabi ni Commander Luolin nang mapansin niya ang mga mabibigat na sugat ni Minghi. Agad siyang humingi ng tulong sa mga medical personnel na gamutin muna si Minghi. Sa panig ni Lin Yuyu, naghanda ang mga emergency personnel para sa isang blood transfusion at sinimulan ang emergency treatment. Samantala, sinabi ni Commander Luolin kay Minghi na sa kanilang pagdating ay nakadetect sila ng isang Lord Rank mutant organism, at tinawag niya itong mapalad si Minghi at ang kanyang mga kaklase na buhay pa. Tinanong niya si Minghi kung saan tumakas ang Lord Rank mutant organism. Ang Solar Rank na si Lin Xingyu, ang inatasan ni Commander Luolin na alisin ang banta, ay lumapit sa kanila. Iniulat niyang nalutas na ang banta, ngunit pinaalalahanan siya ni Commander Luolin na huwag maging pabaya sa misyon. Iniisip niya na maaaring may Lord Rank mutant na nagtatago malapit at naghahanap ng pagkakataon na umatake. Inihayag ni Lin Xingyu na patay na ang Lord Rank mutant, at ang bangkay nito ay nasa loob ng hukay. Nakakita siya ng isang human mutant na posibleng gumamit ng pollution source upang magsagawa ng mutation alteration sa kanyang sariling katawan. Nagulat siya nang malaman na patay na ang Lord Rank mutant organism at agad siyang nagtanong kung sino ang pumatay dito. Lahat ay itinuro si Minghi. Tinanong ni Commander Luolin kung siya ba talaga ang pumatay sa Lord Rank mutant. Si Minghi, na binabalutan ng mga medical personnel, ay sumagot ng oo at sinabi niyang siya ang nag-report sa kanila. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataong ipakilala ang sarili. Hiniling ng medical personnel na nagbabandage kay Minghi na tumigil siya sa paggalaw, ngunit hindi niya ito pinansin at kinuha ang blood serum, at ibinigay ito kay Commander Luolin habang sinasabi na iyon ang source ng pollution na ninakaw niya kay Dr. Zhao. Ipinaliwanag niya na balak ni Dr. Zhao na ilabas ang dugo sa mga water pipe. Tinanggap niya ang dugo at sinuri ito. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla siyang napasigaw at tinanong kung paano niya iyon nagawa. Sa maling pag-intindi sa tanong niya, sinabi niya na kinuha niya ang dugo habang nagsasalita si Dr. Zhao, at hindi ito nakatingin. Pagkatapos ay binago niya ang tanong at tinanong kung paano niya napatay ang isang Lord Rank mutant. Ipinahayag ni Minghi na pinatay niya si Dr. Zhao gamit ang kanyang mga kamao.
Naiinis ang medical personnel dahil ayaw tumigil ni Ming-Hee sa paggalaw ngunit hindi ito alintana ni Ming-Hee, at ipinaliwanag niya kay Commander Luolin na ang superpower niya ay ang kanyang mga kamao. Tinanong siya kung ano ang ranggo niya sa departamento, at sumagot si Ming-Hee na siya ay isang Starlight Trainee rank. Sa tingin niya ay katawa-tawa na ang isang monster na pumatay ng 2 mundo rank superhumans ay pinatay ng isang trainee Starlight rank. Sumabat ng magalang si Wang Xiaodan, at sinabing si Ming-Hee ay talagang naging super evolution hunter lang siya, at hindi siya natanggap sa Superhuman Institute. Sa wakas, natapos ang emergency treatment kay Ming-Hee, at nagpasalamat siya sa mga medical personnel. Sa sandaling ito, naalala ni Commander Luolin ang isang bagay. Nakilala niya si Ming-Hee bilang ang arugante at pasaway na estudyante sa kabilang linya ng walkie-talkie ilang araw na ang nakalipas. Isa rin sa mga tauhan ng medikal ang nakatanda na si Ming-Hee ang maliit na bayani na nagligtas ng isang bus na puno ng mga tao sa Lanyang Hospital. Ipinaliwanag niya na hindi niya nakilala si Ming-Hee noon dahil puno ng dugo ang mukha nito. Hinawakan ni Lin Qingyu ang balikat ni Ming-Hee, at sinabi na sa pagkakataong ito, isa siyang malaking bayani na nagligtas ng buong lungsod ng Lanyang, at pinahanga niya ang mga mataas na antas na superhumans na parang mga estatwa lamang na nakadisplay. Sinabi ni Ming-Hee na ginawa lang niya ang lahat para makabili ng oras at maprotektahan ang kanyang mga dating kamag-aral. Tinanong siya ni Commander Luolin kung interesado ba siyang sumali sa opisyal na organisasyon ng superhuman. Maganda ang sahod, maraming benepisyo, at ang mga magiging kasamahan niya ay kasing ganda niya. Bumulong si Lin Qingyu sa sarili na parang walang hiya si Commander, ngunit nainis ito at pinarepeat ang sinabi niya. Agad namang nag-flatter si Lin Qingyu sa pagsasabing wala ni isa sa mga babaeng kasamahan niya ang maaaring ikumpara sa kagandahan ni Commander Luolin. Napatawa ang isa sa mga tauhan ng medikal sa likod nila. Sinabi ni Commander Luolin kay Ming-Hee na pag-isipan ng alok dahil nakatira ang pamilya nito sa southern suburbs, at hindi siya tinanggap ng Superhuman Institute. Kaya't bukas ang pinto ng opisyal na superhuman organization para sa kanya. Sinabi ni Ming-Hee na pag-iisipan niya ito, ngunit bago pa niya matapos ang pagsasalita, bigla siyang hinimite. Kaagad na inagapan ni na Commander Luolin at Lin Qingyu si Ming-Hee. Sinuri ng isang medikal na personnel ang kalagayan ni Ming-Hee, at natukoy na nawalan siya ng malay dahil sa sobrang pagkawala ng dugo mula sa kanyang mga sugat, at sa kabuuan ay sobrang napagod siya. Agad na nagdesisyon si Commander Luolin na dalhin si Ming-Hee sa ospital, at nagbigay ng utos na ihanda ang isang press statement. Noong ika-27 ng Oktuber, Miyerkules, iniulat ng Tekiwa News ang pinakabagong tagumpay ng lungsod ng Lanyang. Tinalakay ng tagapagbalita ang paglilinis ng lungsod ng Lanyang mula sa mga nilalang na mutant dahil sa walang tigil na pagsisikap ng Superhuman Institute, ng Hunters Association, at ng opisyal na Superhuman Organization. Ibinahagi rin ng tagapagbalita na may isang tao na nakahanap sa kontaminadong lugar at kaagad na pinigilan ang pagkalat ng kontaminasyon, at gumawa ng malaking ambag sa oras na iyon. Sa kasalukuyan, ang bayani ng Lanyang ay nasa ospital para sa paggamot at pinaplano nila na magkaroon ng eksklusibong panayam sa kanya kapag magising na siya. Sa Lanyang City Hospital, si Ming-Hee ay hindi pa rin gising sa kanyang kama sa ospital. Nakaupo sa tabi ng kanyang kama si Nurse Song na mukhang aligaga. Pagkalipas ng ilang sandali, biglang damilat ang mga mata ni Ming-Hee. Masaya si Nurse Song sa kanyang paggising at sinabi niyang natulog siya ng 2 araw, at nag-aalala silang baka hindi na siya magising. Tinanong ni Ming-Hee kung bakit siya naroon. Ibinunyag ni Nurse Song na inilipat siya roon, at humiling siya sa ospital na siya ang personal na mag-aalaga kay Ming-Hee. Sinabi rin niya na siya ngayon ang batang bayani ng Lanyang at maraming mga reporter ang naghihintay sa labas upang kapanayaman siya. Laging nakangiti si Nurse Song habang kausap si Ming-Hee. Biglang tinanong ni Ming-Hee si Nurse Song tungkol sa kalagayan ni Lin Yuyu at kung ano ang nangyari sa kanya. Sinagot siya ni Nurse Song na nasa intensive care unit pa rin si Lin Yuyu, ngunit sinabi ng doktor na hindi na kritikal ang kalagayan nito. Tiniyak ni Nurse Song na habang patuloy na nagpapagaling si Lin Yuyu sa ospital, magiging maayos din siya. Nakaupo si Ming-Hee, at inayos ni Nurse Song ang kanyang unan. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig ang mabuting balita mula kay Nurse Song.
Biglang bumukas ang pinto ng kwarto, at pumasok ang isang batang babae at isang matandang lalaki na nakasuot ng uniporme ng militar. Sina Commander Luo Lin at General Li, mula sa opisyal na Superhuman Organization. Kaagad nilang inalam ang kondisyon ni Ming He. Sinabi niyang maayos naman ang pakiramdam niya at wala siyang seryosong problema. Pinuri ni Nurse Song ang pisikal na kalakasan ni Ming He at mabilis na paggaling ng kanyang mga sugat. Natutuwa si Commander Luo Lin at sinabi niyang higit pa siyang karapat-dapat sa kanilang opisyal na Superhuman Organization, lalo na't kailangan nila ng isang superhuman na may napakalakas na katawan. Tumayo nang may paggalang si General Li, at tinawag ang pangalan ni Ming He upang makuha ang kanyang atensyon. Ibinunyag niya na hindi lang niya natuklasan ang plano ni Dr. Zhao kundi napigilan din niya ang pagkalat ng sakuna sa buong lungsod. Ipinahayag ni General Li ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa serbisyo ni Ming He sa lungsod ng Lanyang sa ngalan ng opisyal na Superhuman Organization. Magkasama sina General Li at Commander Luo Lin na yumukod kay Ming He. Nagulat si Nurse Song, ngunit sinabi lang ni Ming He na ginawa lang niya ang kanyang tungkulin. Pagkalipas ng ilang sandali, nagkatinginan sina General Li at Ming He, at biglang nagbago ang atmosfera sa silid. Sinabi ni Commander Luo Lin kay Nurse Song na siya ay naka-day off, at tinanong siya kung maaari ba silang lumabas at pag-usapan kung saan sila kakain. Pumayag si Nurse Song, na nagsabing matagal na mula noong huli silang nagkasama, at humiling siya ng milk tea, pagkain, at panghimagas. Pumayag si Commander Luo Lin at nangako na siya ang taya. Pagkalabas nila ng kwarto, umupo si General Li at si Ming He. Unang nagsalita si Ming He, tinanong si General Li kung ano ang mahalagang bagay na nais niyang pag-usapan ng sila lamang. Nagtaka si General Li kung paano nalaman ni Ming He na may mahalaga siyang sasabihin. Sinabi ni Ming He na napansin niyang nagsinungaling si Commander Luo Lin tungkol sa pagkakaroon ng day off at ginamit lamang ito bilang dahilan upang palabisin si Nurse Song. Pinuri ni General Li ang kakayahan ni Ming He na makaramdam ng mga bagay-bagay. Sinabi niya na narinig niya ang tungkol sa kanyang laban kay Dr. Zhao mula kay Nurse Song at mga dati niyang kaklase. Sa totoo, hindi siya katapat ni Dr. Zhao pagdating sa lakas, ngunit sa kabila ng pagkakaiba sa lakas, nagawa pa rin niyang talunin si Dr. Zhao, isang pambihirang nagawa. Maraming superhuman ang may maling akala na mas malakas ang mga superhuman na may mas mataas na ranggo, sa katotohanan, hindi iyon palaging totoo. Kailangan ng mga superhuman na marunong gamitin ang kanilang mga kakayahan at marunong din ng pagiging malikhain. Dahil dito, pinuri ni General Li ang mga kasanayan ni Ming He. Sinabi ni Ming He na iniisip niyang dahil sa kanyang nakatagong superpower na swerte, siya ay medyo mas maswerte kaysa sa karaniwang tao. Sumagot si General Li na hindi niya kailangang maging masyadong mapagpakumbaba, at ang swerte ay pansamantalang proteksyon lamang. Sinabi rin niyang nakipagpalitan ng isip si Ming He kay Dr. Zhao ng matagal, na hindi maaaring ipalagay bilang swerte lamang. Sinabi ni Ming He kay General Li na masyado siyang mabait. Matapos ang ilang sandali, seryosong tinanong ni General Li si Ming He kung ano ang narinig niya mula kay Dr. Zhao. Sumagot si Ming He na ang mga sinabi ni Dr. Zhao ay puro bagay tungkol sa tao bilang cancer cell ng universe. Pagkatapos, isiniwalat niya ang lahat ng sinabi ni Dr. Zhao sa kanya. Nagulat si General Li nang marinig ang tungkol sa Universe Authority. Ipinahayag niya na ang sinabi ni Dr. Zhao ay hindi simpleng mga haka-haka lamang. Nalito si Ming He sa mga sinabi ni General Li, kaya ipinaliwanag ni General Li na ayon sa kanilang pag-aaral, lahat ng mga calamity creature ay nagmula sa mga meteor. Ang bawat meteor ay may taglay na nilalang na nagdadala ng banta sa sangkatauhan. Ang unang likas na ugali ng bawat nilalang ay ang mabuhay. Pagkatapos, tinanong niya si Ming He kung ano ang unang likas na ugali ng mga calamity demon. Sumagot si Ming He na ang unang likas na ugali ng mga calamity demon ay pumatay. Sinabi ni General Li na tama siya, ang unang likas na ugali ng mga calamity demon ay ang pumatay, at sila'y papatay hanggang sa tuluyan ng mawala ang sangkatauhan. Tinanong ni Ming He si General Li kung talagang sila ang mga cancer cell ng universe. Ipinaliwanag ni General Li na ang unang likas na ugali ay ang kaligtasan, at ang pangalawang likas na ugali ay ang pagsisiyasat at pag-usisa,
kaya hindi niya kayang sagutin ang tanong ni Minghi sapagkat ang sangkatauhan ay nasa panahon pa ng pagsisiyasat sa universe. Ang mga nangungunang superhuman at mga cosmologo ay hindi pa kayang sagutin kung ano ang tunay na realidad o katotohanan. Sinabi ni Minghi na kung talagang ayaw ng universe sa mga tao at nais silang patayin, hindi sana sila biniyayaan ng superpower upang lumaban sa mga calamity creatures. Sumagot si General Lee na may punto si Minghi, at ang pagsilang ng mga superhuman ay isang malinaw na ebidensya na pumapabulaan sa teoryang ang mga tao ang cancer ng universe. Nag-isip siya na maaaring ang mga tao ay bagong silang na nilalang ng universe, at ang mga calamity demon na sumasalakay ang mga mikrobyo ng universe. Ipinahayag niya na hanggat hindi natutuklasan ang tunay na katotohanan, hindi sila nagpaplanong malupig ng mga sumasalakay na nilalang. Sa pamamagitan ng paglagay ng kanyang kanang kamao sa kanyang dibdib, sinabi ni General Lee kay Minghi na ang mga superhuman ang magpoprotekta sa paglalakbay ng sangkatauhan sa pagsisiyasat sa universe, upang panatilihing buhay ang apoy ng sibilisasyon. Sinabi ni Minghi na siya rin ay isang superhuman ngayon, at bagaman hindi pa niya kayang protektahan ang buong sangkatauhan, nangako siyang paprotektahan niya ang mga taong malapit sa kanya. Sinabi ni General Lee na upang tapusin ang kanilang pag-uusap, may dalawang bagay siyang kailangang kumpirmahin kay Minghi, at umaasa siyang hindi magtatago si Minghi ng kahit ano. Agad na sumang-ayon si Minghi. Sinabi ni General Lee ang unang bagay, isang taon na ang nakalipas, ang kanilang astronomiya na koponan ay nakadiscover ng isang meteor na tinawag nilang Goddess. Nang pumasok ito sa atmosfera ng daigdig, bigla itong nagbago ng direksyon at sumabog sa itaas ng daigdig, at sakto namang nasa paligid si Minghi ng isa sa mga meteorite at nawalan siya ng malay sa loob ng isang taon dahil dito. Pagkatapos ay tinanong siya ni General Lee kung ano ang nakita niya. Ibinunyag ni Minghi na nakita lamang niya ang isang nakakasilaw na liwanag na pumuno sa kalangitan, at nawalan siya ng malay. Maya-maya, tinanong siya ni General Lee kung sigurado siya na wala siyang nakitang kahit ano tulad ng anumang bagay na tumatakas mula sa meteorite. Sumagot si Minghi na talagang wala siyang nakita. Tinanong niya kung may isa ba sa mga nakakatakot na calamity creature sa loob ng meteor. Tumayo si General Lee, lumapit sa bintana, binuksan ang kurtina, at sinabi kay Minghi na sila ay nag-uuri ng mga kalamidad sa antas mula 1 hanggang 12. Ang isang rank 1 na calamity ay hindi gaanong mapanir kaysa sa natural na sakuna tulad ng isang buhawi, at ang mutant demon sa lanyang ay inuri bilang isang rank 3 calamity. Ipinaliwanag niya na orihinal na nais ni Dr. Zhao na samantalahin ang supply ng tubig na mag-a-advance sa antas ng rank 6 na calamity, na napigilan lamang ni Minghi sa oras. Nabigla si Minghi nang malamang ang isang seryosong issue tulad ng mutant incident ay inuri lamang bilang isang rank 3 calamity. Ibinunyag ni General Lee na ang paunang pagtataya ng kalamidad na kanilang minamanmanen ay itinalaga na bilang isang rank 9. Nabigla si Minghi matapos marinig na ito ay isang rank 9 na calamity. Ibinunyag ni General Lee na ang mapanirang kakayahan ay umaabot sa mga probinsya na maaaring magbanta sa buong South China. Napagtanto ni Minghi kung gaano katakot-takot ang calamity. Ipinaliwanag pa ni General Lee na ang meteor mismo ay hindi nakakatakot. Ang nakakatakot ay ang bagay na dala nito sa loob. 5 taon na ang nakararaan, lumitaw ang isang rank 8 na calamity sa South China. Ang responsable sa rank 8 calamity ay isang Emperor-class na calamity beast. Ang pinagmula ng polusyon ay ang dugo ng Emperor-class na calamity beast. At noon ay may mga underground na mga ngalakal na palihim na nag-iingat ng dugo ng calamity beast. Nabahala si Minghi na malaman na ang maliit na halaga ng dugo ay makapagdudulot na ng labis na pagkasira, at mayroon talagang mga tao na may hawak na malaking dami ng ganitong dugo. Sinabi ni General Lee na ang bagay sa loob ng calamity meteor, ang Goddess, ay kasing nakakatakot at maaaring banta sa sangkatauhan. Matagal nang hinahanap ng opisyal ng Superhuman Organization ang meteorite ngunit walang nagtagumpay. Si Minghi ang pinakamalapit na saksi, at siya mismo ang nakaranas ng shockwaves mula sa meteor. Gusto ng opisyal na Superhuman Organization na makakuha ng mga impormasyon tungkol sa bagay mula sa kanya. Humingi ng paumanhin si Minghi sa kawalan ng mahalagang impormasyon tungkol sa Goddess. Sinabi ni General Lee na hindi siya dapat magpaumanhin dahil sila ay humihingi lamang ng kumpirmasyon.
Iniisip niya na ang bagay sa loob ng meteor ay maaaring nananatili sa iba pang mga fragment ng meteor, maaaring ito ay bumagsak sa ibang lugar o bansa. Binago ni Ming-Hi ang paksa at tinanong ang ikalawang tanong ni General Lee. Lumapit si General Lee at ibinunyag na si Commander Luo Lin ay patuloy na hinihinging ay rekomenda si Ming-Hi, at inaasahan niyang sumali siya sa opisyal na superhuman organization. Ang superpower lock ni Ming-Hi ay tila nagdulot ng magandang kapalaran. Hindi makapaniwala si General Lee na matapos ang isang taong pagiging koma, nagising si Ming-Hi na may Violet Soul Rank, Fist na superpower. Naisip niyang ang nangyari kay Ming-Hi ay tila isang biyaya. Tinanong siya ni General Lee kung ano ang kanyang saloobin sa pagsali sa opisyal na superhuman organization. Sumagot si Ming-Hi na kailangan niyang kausapin ang kanyang nakatatandang kapatid bago sumali. Sinabi ni General Lee na palaging bukas ang mga pinto ng opisyal na superhuman organization para sa kanya. Lumapit siya sa pinto at sinabing hindi na siya iistorbohin sa kanyang pahinga. Bago niya mabuksan ang pinto, pinigilan siya ni Ming-Hi, at tinanong kung maaari niyang makuha ang 200,000 na pabuya dahil siya ang nakatuklas ng kontaminadong lugar. Tumawa si General Lee, at sinabing wala ni isang sentimos ang mawawala sa kanyang pabuya. Nagpasalamat si Ming-Hi, at lumabas na si General Lee. Pagkaraang magsara ang pinto, nagdesisyon si Ming-Hi na mag-meditate. Pagkapanatag ng kanyang mata, pumasok siya sa kanyang espiritual na mundo. Doon ay nasa isang platform siya, nakaharap sa isang estatwa ng babaeng may mahabang buhok. Pinagmasdan ni Ming-Hi ang estatwa, at inakala niyang narinig nito ang mga salita ni General Lee. Bigla, ang estatwa ay nagsimulang magbitak, ang mga mata nito ay gumalaw at tumingin kay Ming-Hi. Naglabas ito ng nakakasilaw na liwanag na sumaklaw sa espiritual na mundo ni Ming-Hi. Nang mawala ang liwanag, lumitaw ang isang higanteng babaeng na may maputing balat at ikatlong mata sa kanyang noo.